triglycerides. Sabi niya sa akin, do you have a family na mga diabetic? Sabi ko, wala. Sabi niya, wala kang sisisihin dito. Ikaw lang. Kaya kami ganito. Ngayon, gusto ko ng good health. Ang binigay sa akin ni Lord, sakit. Kaya if you want to be healthy, if gusto mo yumaman, prepare for tests. Kasi God will only give you your blessings if He really knows that you wanted to get the blessings. Kung talagang gusto mo, papakita niya sa'yo. Gusto mo yumaman, hindi? Sino gusto yumaman? Papahirapan ka sa ayaw mo, God. Ganun, normal yun. Ganun talaga. May encounter ka na challenges. Gusto mo maging healthy? Sino gusto maging healthy? Bibigyan ka niya ng sakit. Ganun talaga si Lord eh. Kasi kahit naman ako eh. Sino dito mga nanay? Pag nanghingi sa'yo yung anak mo, pahingi naman ako ng cellphone mo. Di ba, tinetest mo din? Talaga ba kung gusto mo? Ano nga? Sumayaw ka ha? Oh, yan? Tama hindi? Tama. Kasi imagine mo yung provider, alam anong nanghingi ka, ibibigay ng, ito na Rupert, magpakarami ka na. Ganon. Kung ganon lang, hindi sana magpa-pray na lang ako lagi ng ganon. Kasi hindi. Hindi siya ganon. He has his own ways. Kaya, natutuwa ako kasi before nangyari to, I was able to finish, I think mga 6 months now doing the 5 a.m. club. 6 months na ako na disiplinado, determinado, consistent, sobrang lakas ng mind conditioning ko. Kaya nung nakita ko yung blood test, sabi ko, kaya. Ayaw ko kasi magamot. Hindi ako nagagamot. Nung nagpa-check up ako, lahat ng may mga red marks dyan, binigyan niya ako ng gamot kada isa. So ano to? Siyang iinumin ko? Alam mo yon? Noong una, ang hirap lulukin doon. Pangalawa, yung gastos. Pangatlong, dami pang side effect niyan. Yung nanay ko namatay sa kidney failure dahil sa mga gamot. Nagkaroon ng bato. Di ba? So ako talaga, nag-iingat ako. Kaya yung creatinine ko, tingnan mo, bababa. So sobrang ingat ko sa kidney ko. Di ba? So hindi na pumasa. Mababa naman. Hindi ko na pumasa. Sobrang... Alam mo yan? So sabi ko, yung ginawa ko for 6 months, it has prepared me to do this. Alam mo yan? Na-prepare ako, niready ako ni Lord. Sabi niya, hindi ko man ngayon binigay yung malaking team. Bibigyan kita ng sakit, pero alam kong kakayanin mo. Ha? This was June 18, June 17. After a month, nagpa-test ako ulit. Excited talaga ako magpa-test. Nung araw na yon, dapat naka-schedule ako 18. Sabi ko 16 na lang kasi gusto ko na malaman. Alam mo bakit gusto ko malaman? Kasi I know I did something good. Alam ko talaga sa sarili ko may ginawa ako maganda. At alam ko may resulta na maganda. Kung pwede lang, gabi pinatawa ko na yung blood cure sa akin. Bakit dito? Ano nakakatawa? A month after, 253 yung FBS ko before, 30 days or 29 days, naging 91. It became normal. Huh? Yung triglycerides ko na 900 plus 205. Almost normal. Diba? Sobrang na-amaze ako dyan. Yung HbA ko, pinatest ko din, nasa 6.8 na lang. Ang passing is 6.5. It was just 0.3 short. Pero dapat normal na. Nakaka-amaze. Yes. Ha? Marami nagsasabi sa akin, when I was doing this, and I was starting to reverse my diabetes, ang dami kong dahil naririnig, may mga pinsang mga doktor na ganito gawin mo, uminom ka ng keme. Ako talaga hindi, ayoko uminom. So para na lang to end the argument, sige, bilhin ko. Send mo na lang. Sinesend sa akin yung reseta, ayun, reseta pa rin siya.
Pumunta ako sa doktor, binigyan niya ako ng reseta, binigyan niya pa ako ng libreng gamot, ayun, buo pa rin yung gamot hanggang ngayon sa bahay. Yeah? And even the doctor advised me to take Ozempic kasi it's good for diabetic people. Pero sabi ko lang sa sarili ko, ayoko. Pero maharap ko siya, hindi ko sinasabi. Pero sa utak ko lang, ayoko niya. Ayoko niya. Ano yan? Tapos, tinanong ko siya. Kasi I watched this video from CEO, Diaries of CEO. Meron doon tinanong si Steven na naka-yellow siya na t-shirt si Dr. Panjit, something. Is an insulin doctor. So, pinanood ko yung buong interview niya, I realized that you can reverse diabetes in a natural way. Without any medicine. Sabi ko, try ko to. So, ginagawa ko na siya nung nagpa-check up ako. Sabi ko sa doctor, what if po mag-umag ako? Okay lang po ba yun sa diabetic? Sabi niya, pwede naman. Kaso hindi lahat kaya. Yun yung words niya mismo. Hindi na, okay naman daw yung umad, pero hindi lahat kaya. Sa isip ko lang, ano kung kaya? Kinaya ko nga yung 10K. Yan talaga nasa utak ko. Alam mo ginawa ko for 29 days? Of course, I take 4 sachets na of barley every day. So, 2 sa morning, tapos 1 sa afternoon minsan 2 sa night. So, minsan, pag hindi ko ito nainom, 2 sa gabi. So, 4 all in all. Dati 2 sachets a day lang ako. Then, I do 9 days OMAD. Straight 9 days OMAD. Kaya. After 9 days, I do 72 hours liquid fast. Then repeat. Hanggang sa dumating yung araw na yun. I was very excited that day kasi alam ko I did something good. Tingin nyo madali ito? Madali mag-OMAD? Right now, I'm still in OMAD. I'm on my 18th day of doing OMAD after nito. And with the 5 a.m. club, I'm at my 104th day of doing the 5 a.m. habit. Imagine mo, OMAD ka. Tapos I also do low carb. Strict. Like pag may nakita akong sugar, okay lang. No sugar, anything glucose, walang glucose, no sugar, no rice, no pasta. Even stevia, I don't take. So on my liquid fast, what I only drink is water, barley, black coffee, and black tea. Yan na. Pag nagugutom ako, barley. Pag nagugutom ako ulit, barley. Nawala gutom ko. Nakita niyo yung mga videos ko na kumakain kami. Tapos ako nagtsatsaa, sila naglalaksa, sila nagmamang inasal. Hindi ka talaga na kakainin na lang. Kasi naalala ko, nasa Bible yan eh. If you're fasting, don't let other people know that you're fasting. Yeah. It's in the Bible. So I really tried not to show people na nahihirapan ako. I was enjoying. Yung nakikita ko sila kumakain, masaya ako para sa kanila. Sabi ko, nakain ko na yan. Sa 40 years ko na ba naman, bago maging diabetic, nakain ko na yan lahat. Yan ang yung mindset ko. Pero yung mga gabi talaga na nagugutom ako, yung gutom na gutom ako sa gabi, alam mo kung anong ginagawa ko? Pag gutom na gutom ako, nanonood ako ng Korean mukbang. Kilala niyo si Hamzi? Yan, pinapanood ko yan. Lagi, pag gutom na gutom ako, nanonood ako. Di ba, may mga tao na, huwag ka manood ng ganyan kasi pinapahirapan mo ng sarili ko mo.
Ako, ang mindset ko, hindi. Haharapin ko yung kalaban ko. Yan yung mindset ko. You have to have one reference para hindi ka maguluhan. Kasi marami nagsasabi sa akin, magamot ka para at least mababa. Ang sa utak ko, ayoko. Kumain daw ako ng mga gulay, wag daw puro taba. Sa utak ko, hindi ganun yung turo ni Panjit. Ayan. Tapos ang sabi niya, kilala niyo si Annie Pins? Mapanood sa TikTok, yung low carb na matanda. Yan, mga kinakain niya, sinusunod ko. Diba? So ang sabi naman ng iba, huwag ka mag-exercise kasi nagpa-fasting ka na daw. So ito pa, ang gulo niyo. Alam mo yun? Ang sabi nilang pinapanood ko, okay lang. Alam mo yun? Parang ganyan din sa IM eh. Sasabihin sa inyo ng isang mentor, dapat ganito. Yung isang mentor, dapat ganito. Yung isang mentor, dapat ganito. Tama yan that you listen to them, but you just have to have one reference. Para hindi ka maguluhan. Ganun yung ginawa ko sa IM, kaya ang galing ko. Kasi you only have one reference, mentor ka, yun lang talaga. Kung paano siya makipag-usap, ganun din ako. Kung makikita ko na, may mga senaryo na gusto ko siyang awayin, hindi niya ako inaaway. Kaya ngayon yung mga downlines ko, ito. Sige, kinukuha ko yung reference sa kanya kung paano siya. Diba? Ganun din sa dito. In-apply ko din dito. Kahit yung mga pinsan ko ng mga doktor, hindi ko sinusunod. Kasi nga, sa utak ko, yung tinuro ni Dr. Panji. Basta gano'n yung pangalan niya. Yun ang sinunod ko. Ngayon I have a good story to tell. Diba? You can make your own story, pero hindi mo kailangan ng sakit. Diba? Ako nga yun? Kaya ako na-excite ako bumalik sa doktor eh. Pero hindi ko siya babalikan para ano, wala akong iniyok sa gamot mo. I just wanna see his reaction with my tests. Ha? Ito, walang gamot. Gumaling. Pero, kaya talaga nito. Kaso hindi lahat ng tao kaya mag low carb, kaya mag 9 days fasting, kaya mag liquid fast. Pero kung buhay ang nakataya, kakayanin mo hindi. Ikaw pa sa IM, wala kang pera, problema mong pera, hindi ba nakataya buhay mo? Ba't hindi ka humahataw? Tama? Ba't hindi ka nagbibil? Ba't hindi ka nag-network? Ito, pinapakita ko sa inyo yung values na nakuha ko sa bagay na nagkaroon ako ng sakit na kaya ko dito gamitin sa pag-build ng network ko. Kaya ko maging determinado, kaya ko magdesisyon, kaya ko maging consistent, kaya ko maging disiplinado na kahit dati hindi. Kasi nga, kung dito na kaya ko din gawin yan sa pagbuo ng grupo ko. You agree? Yes. Okay, basa nga.